I will be reading the book of John chapter 6, verse 1. Ito po'y patungkol sa miraculous deed ni Christ pertaining to the loaves and the fish. Okay? So let me read this passage. Okay? Sometime after this, Jesus crossed to the far shore of the Sea of Galilee. And that is the Sea of Tiberias. Verse 2. And great crowd of people follow him because they saw the sign he had performed by healing the sick. Verse 3. Then Jesus went up on a mountainside and sat down with his disciples. The Jewish Passover festival was near. Verse 5. When Jesus looked up and saw a great crowd coming toward him, he said to Philip, "Where shall we buy bread for these people to eat?" Verse 6, he asked this only to test him, for he already had in mind what he was going to do. Verse 7, Philip answered, "It would take more than half a year's wages to buy enough bread for each one to have a bite." Verse 8, another of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, spoke up. Verse 9, "Here is a boy with 5 small barley loaves and 2 small fish. But how far will they go among so many?" Verse 10, and Jesus said, "Have the people sit down." There was plenty of grass in that place. They sat down. About 5,000 men were there. Verse 11, and Jesus then took the loaves, gave thanks, and distributed to those who were seated as much as they wanted. He did the same with the fish. Verse 12, and when they had all had enough to eat, he said to his disciple, "Gather the pieces that are left over. Let nothing be wasted." Verse 13, so they gathered them all and filled 12 baskets with the pieces of 5 barley loaves left over by those who had eaten. Verse 14, after the people saw the sign Jesus performed, they began to say, "Surely this is the prophet who is to come into the world." And verse 15, Jesus, knowing that they intended to come and make him king by force, he withdrew again to a mountain by himself. Marami mga Christians ay parang ganito. Akala nila, pag naging Christian sila, everything is gearing toward dun lang sa tinapay at isda. So from comer to follower, and then you will become a disciple. And then after being a disciple, na-form ka, sumunod ka, natuto ka, na-test ka, nagiging leader ka. Tama? And then pag naging leader ka, tested ka na kasi, ginawa ka ng Lord tagapanguna, marunong ka na, saka kanya gagawin yung number 5, agents of change. And every time you want to become a disciple of Jesus, you will be challenged through testing. Ang dami ko pong pinagdaan ng testing at ang question, pag tinetest ba ako, bibigay ba ako? O I will be formed? Ako ba ay magpe-persevere? Ako ba ay magmamature? Kasi ang goal ng discipleship is maturity. Kung di ako nagkakamali sa Book of Acts, these are uneducated people. But we know they follow Jesus. They had been with Jesus. Kasi mga disciple niya, naging iba na buhay eh. Yung dating magnanakaw ng tax na si Matthew, tumino. Ha? Yung laging dating mainitin ng ulo si Peter, tumino. Why? They begin to come and follow Jesus. As a result, when you come and you follow Jesus, now Jesus have time to form your character para mag-mature tayo. Because the ultimate goal is not just conversion, it's maturity. Because pag nagmamature po tayo, we begin to be complete in God, then makikita nyo po yung fruitfulness at multiplication ng mga life po natin. So, wag na ho kayong mananatiling comer. Yung nagpupunta lang po kayo dito. O wag mo nang gawing mahirap yung pagpunta. Sino rito yung na-overcome mo na kahit malayo ang Cuneta Astrodome? Kaya ko yan kasi comer na ako. Kaya amen. Tapos yung kamay ng mga comer na. Hindi ka na nag-i-struggle sa layo, sa pamasahe, sa init. Tapos ka na dyan. Sino yung tapos ka na sa mga coming yan? Pag sinabi, Cuneta tayo, hindi ka na problema.
Yung iba sa atin, nahihiramang sa coming. Alam niyo ang pinakamasarap na pakiramdam ng sa leader? Kapag yung inaalagaan niya, puro comer. Yung hindi ka na kailangan tawagan pa, hindi ka na palo. Yung talagang kusa na, sino rin yung gustong mag-upgrade ng buhay mo ngayon, mag-update ka? Yung bang sabihin mo mamaya sa leader, hindi mo na ako tatawagan kailanman ulit. Bakit? Kahit hindi mo na ako tawagan, pumunta ako. Sino sa inyo gusto na maging comer? Taas yung kamay. Diyan kasi simula eh. Because if you cannot come, you can never be a follower. Tama. And if you cannot follow Jesus, how can you become a disciple of Jesus Christ? You see, marami mga Christian, sa number 1 babagsak, comer. Sa pagpunta pa lang, sa mga sinasabing puntahan mo, atenan mo, nahihirapan na tayo. Amen? Sino rito yung gusto mo magbago ng isip? Starting today, Lord, mahalaga pa lang yung comer ko na yan. No? Because that's the first challenge of Jesus to Peter. Come, Peter, come and follow me. You cannot follow if you cannot come. You can never be disciple if you cannot follow. You can never be a leader if you cannot be a disciple. And how can you change the world? How can you become an agent of change if you are not becoming a leader? So ito pong sistema ng thought patterns na to dapat makuha ng mga tagadulos. Pag kayo magdi-disciple, tulungan nyo silang maging comer. Pag natuto ng naging comer, tulungan mo na siyang maging follower ng salita ng Diyos. Pag sumusunod na siya, tulungan mo na siyang mag-mature by discipling. Ang discipleship kasi aayusin mo na yung buhay ng tao eh. Discipleship is putting human being back into order. So aayusin mo. The church building is a sign that God is here. Having a pastor is a sign that there is God. When the pastor is preaching, it's a good sign that the Word of God is alive. Pero after all this going to the church building, listening to the pastor, still you don't know Jesus. Eh ba't ka pa nagpunta dito? Hindi mo rin pala makikita yung tinuturo ng sign. All the sign is pointing their fingers to Jesus. For you to have relationship with God, not religion. And how come ilang beses ka nagpunta rito, yung sign tinuturo kay Kristo? Abay, hanggang ngayon, wala ka pa rin Kristo. Hanggang ngayon, di ka pa rin nagkakam. Hanggang ngayon, di ka pa rin pa-follow. You make it wrong. So, ang ginawa ng mga tao nung makita nila si Kristo, ginawa nilang gustong gawing hari. Bakit? Sa kanilang sariling kagustuhan, kasi nahihirapan na sila sa Roman Empire, pinipersecute sila. So gusto nilang gawin si Kristo maging hari para tirahin na ni Kristo ang mga Roman Empire. Hindi naman si Kristo magpunta rito para tirahin ang Roman Empire. He come here to save which was lost. He come to seek and save that was lost. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, so that whosoever believe in Him would not perish but have an everlasting life. That's the intention of Jesus. So every time you see Jesus, Jesus is not here to satisfy your desire. Jesus comes to this planet Earth to fulfill the plan of God. And the plan is to save you and me. That's the plan. The plan is not to eradicate Roman Empire because His plan will supersede the empire period. Wala na pong Roman Empire ngayon. But Jesus is still busy saving people. Because that's the plan. Eh bakit gusto mo siyang gawing hari? Selfish agenda mo kasi yun eh. So maraming mga tao ngayon nagpupunta sa church with selfish agenda. Pupunta ako dito kasi ako kakanta, pupunta ako dito kasi ako usher, pupunta ako dito kasi gusto makinig ng Word of God. But you never see the sign that is pointing to Jesus. Dapat po lahat ng tagadulas tuwing uwi tayo, the more we understand the Scripture, the more we know who is Jesus. So ako po sinasabi ko po sa inyo, kilala nyo ba talaga itong Jesus na ito? O kaya lang kayo nagpupunta kasi nakakuha kayo ng tinapay at isda? So that's the problem during the book of John chapter 6. They came to feed themselves. They don't came to come, to follow, to be a disciple so that I could become a leader so that I could change the world. They don't come for that purpose. I am a pastor because I come to Jesus to follow Him and become His disciple so that one day I could become a leader to change the nation. I am an agent of change.
Basahin natin verse 25 and then verse 26. When they found him on the other side of the lake, they asked him, Rabbi, when did you get here? Sagot ng Panginoon. Jesus answered, very truly I tell you, you are looking for me not because you saw the sign. You see that? You saw the sign I performed, but because you eat the loaves and had your fill. Sabi ng Panginoon sa kanila, ganito, you are looking for me, not because you saw the sign I performed. Hindi kayo nagpunta rito sapagkat nakita niyo yung performance ko ng signs. But because, sabi niya, kaya kayo nagpunta dahil dito. Natikman niyo yung tinapay at nabusog kayo. You see, there are people na nirebuke ni Lord face to face, kinonfront yung kanilang motives. You're not coming here because of me. You're coming here because of your bread and fish. Nabusog ka. Nakakahiya po yan. No? Pumupunta tayo sa church, pumunta tayo sa pag-Sunday because we just want the blessing of Jesus. We are not really interested who is this Jesus. Para bang excited ka sa gift, hindi ka excited sa giver ng gift. Sino sa inyo naranasan mo na ba na may kinuha sa iyo ang Panginoon? Ito. Seryosong tanong to. Sino sa inyo nakaranas na may kinuha sa iyo ang Panginoon? Alam nyo, yung iba sa inyo wala pang karanasan. Kasi ikaw ayaw mong magpakuha. Lalo na si Lord, ano gagawin mo kung may kukunin sa iyo, Panginoon? Halimbawa, sa araw na to mag-o-offering tayo, kukunin Lord lahat ng pera mo sa bulsa. Ay, hindi pwede yan. Bakit? Sino ba siya? Jesus? Sino sa inyo ngayon, papayag lahat ng pera mo kunin ngayon? At sasabihin siya, i-withdraw mo lahat ng pera mo. Nako, malamang kakanta na tayo. Di ba? Sometimes when I tights, the struggle is too much. If I have to close my eyes and hide, I wanna hold it till I die. 'Cause I'm broke, I don't know why. Di ba? Malamang ganyan ang gagawin mo eh. Sige nga, Jesus took the loaves. Ha? Yung iba sa inyo madidiscover ng Panginoon. Yung lagi kong kinakanta sa inyo, batang-bata ka pa ay kuripot ka na. Yan ang totoo, di ba? Nagkakamali kang pagpapalain pag di nagbibigay. Mahiya ka naman. Ang kapal mo naman. Ganyan ang mga tao eh. Di ba? Pagdating sabay kukunin sa'yo, ay struggle sigurado. Di ba? Naintindihan niyo mga kapatid? Ang kukunin ni Lord, yung mga walang-wala. Pastor, bakit naman yung walang-wala? Kasi gusto niya nang pagpalain yung mga walang-wala eh. Say amen. Tapos yung mga walang-wala. Dala mo ba tinapay mo? Handa mo na yan. Amen. Bakit yan? Pag walang-wala, feeling exempted. Lord, walang-wala ako ngayon. Kaya kita mo, pag titinong offering, takbo sa CR. Doon tayo sa CR, pare, para huwag tayo mahalata. Diba? Punta tayo sa CR muna. Tandaan nyo to, lahat ng tao dito walang-wala, magmumukhang ikaw pag-iinitan. Bakit yung isa, walang-wala, kusig lang, nilagay, tuwan-tuwa sila. Sabi niya, sa atin siya, halika. Tignan mo yung mga, ang lalaki na ibinigay, wala yon. Ang laki ng bigay kasi sobra lang nila yon. Alam mo kung sino to nagbigay? Itong widow na to, walang asawa, mahirap. Pero nakakatawa siya, nakaka-bless siya. Barya lang nilagay eh. Sabi ni Lord, yan ang totoong nagbigay. Bakit? Huling pera niya na eh. Pero kahit huling pera niya na, binigay niya pa. Nilagay niya pa doon sa lalagyan ng offering. Bakit? Kasi nga si Lord, hindi nakatingin sa amount. Nakatingin sa size ng heart mo. Ha? Ang dami kasi mga Christian, mga kuripotologists talaga eh. Di ba? Yung talagang super kuripot eh. No, kaya tuloy, hindi sila pinagpapala. So ang first principle, giving is not the size of your amount. Giving is the exact size of your heart. Ganyan po yan.
Kung ano binigay mo, yung kasi ang exact size ng heart mo. Kung kuripot ka, yung kasi ang size ng heart mo. Kung generous ka, yung kasi ang size ng... It's not the amount, it's the size of your heart. Can I have your amen? Tama po ba? Number 2, when God asks, He will never, ever. Sabi nga wala siyang sisinuhin. Lahat tayo itetest pagdating po sa kawalan natin. Sabi ko nga sa inyo, minsan nakakapagtaka, Lord, bakit gano'n? Kung sino pa yung mahirap, yun ang inihingan mo. No? Pumunta kayo sa widow, doon sa Old Testament sa Kings. Kung sino yung walang asawa, oil na lang, tsaka konting bread. Yung pahiningan. Kasi nga po, yung mga walang-walang mahirap, the moment they respond to their God because they are not just a comer, they are not just a follower, they become disciples, nag-grow sila, nagmamature sila in the area of life giving, God can do miracles to those people. The miraculous attract the generous. The miraculous attract the generous. If you're a very generous person, na-attract sa'yo ang miracles. So Jesus take the loaves. He never take it by force. He take it because you want to give it. Amen? So bawal magbigay ng napipilitan. Bawal magbigay na parang inaagawan. Nagbibigay dahil alam natin kung sino ang kumuha nung nasa atin. Now, I want you to hear this very carefully kasi ito po yung pangatlo. Tingnan niyo po itong mabuti. When this little boy began to give his bread, the 5 loaves and the 2 fish, nung binibigay niya, mas nakita niya yung needs nung 20,000 nakakain kaysa siya ang kakain. You know what is the heart of a giver? The heart of the giver is not about fulfilling your own desire, but instead, you decided to give whatever you want to help those people who are mostly needed than you. Yan po. Kaya ako nagbibigay dahil mas nakikita ko, mas maraming nangangailangan Mas kailangan nila kaysa sa akin. So the little boy can afford to release the bread, to release the fish, kasi sabi niya, mas kailangan nila. At least yung nanay ko may napabaon sa akin, sila wala. Kaya nga po, pag ikaw hindi ka generous, lagi mo lang nakikita yung personal needs mo. Alam mo, wala pa akong pambayad ng kuryente, ng tubig, pambaon ng mga anak ko, pang-budget namin araw-araw. Bakit pa ako magbibigay? You see, the only needs you see is your own needs. Kaya marami pa mga tao, particular din sa Pilipinas, nahihirapan tayong pagpalain ng Panginoon kasi nasanay tayo, ang nakikita lang nating needs, yung ating personal needs. Kung si Kristo, yun ang iniisip, hindi na tayo naligtas. Because bumaba siya sa langit bilang isang hari, nagkatawang lupa para mamatay. You see that? He denied his own needs. Supposed to be, these people will worship him, but these people kill him. Imagine that. Si Kristo, when he served his Father, he totally abandoned yung kanyang needs. Inabandon niya. Alam niyo, makakatulong lang po tayo sa iba kapag kinalimutan natin yung sarili natin. I like this boy. Because this boy, he need to eat. I tell you, he's a little boy. Matakaw ang bata He need to eat. He need this bread. He need this fish. It is his. Sa kanya yun. Pero umanga ako sa kanya, sa kabila ng kanyang pangangailangan, bata lang siya. But he denied himself. He denied himself. And those people who practice self-denial are the people who will attract miracles in your life. Kaya itong batang lalaking ito, bagamat siya po, marami siyang needs, kailangan niyang kumain, pero dahil sinabi ng Lord, natanong ko sa iyo, sino sa inyo nararamdaman niyo, pag kinuhanan ako ni Lord, meron niyang paggagamitan Pag kayo ba'y nagtatay in offering, naiisip niyo ba to? May paggagamitan si Lord sa pera ko. That's why the boy, never even, hindi siya reluctant to give Kasi nakita niya, may paggagamitan si Lord. Sabihin mo nga sa katabi mo, may paggagamitan si Lord.
Ang nag-overwhelm sa kanya, hindi yung gutom niya. Hindi mo, na-overwhelm siya sa nakita niya, Jesus was moved with compassion. Nadinig niya, saan tayo kukuha ng pagkain? Sabi nung bata, nakikinig siya, wala silang pagbibigyan. Ang Panginoon gusto niya palang pakainin ng mga tao. Pero wala siyang sisimulan. Hinawakan niya tinapay, sabi niya, ito, meron po ako dito. Kahit dito, Panginoon, dito ka magsimula. It's not the size of your gift. It's the starting point of miraculous multiplication. But the point is, nakakita ng Diyos yung puso ng bata. Mas inunan niya yung plano ng Diyos na pakainin kaysa yung plano niyang pakainin ng sarili niya. Doon natatouch si Lord. Amen. Ano kaya kung ang buong dulos for Christ, mag-iisip tayo, may magandang gagawin ng Panginoon. Whatever I can contribute, gawin natin. Amen? Umanda kayo, by next year, maghahanda na po tayo. Yung sisimulan po nating, ang pinakita sa ating vision dun sa ating lupain dun sa Tanay, gagawin natin G12 Asia Training Center na yon. Alam nyo ba? Gagawin na. Yung mga G12 churches sa buong Asia, pupunta sa Pilipinas, dun sila ititrain. So, ibig sabihin doon, sabi ko, Lord, ang ganda nun. Kahit 10 yung tinapay ko, ibibigay ko . Kahit 5 yung isda ko, ibibigay ko. Bakit? Lord, wag na yung sa akin, mahalaga yung plano mo. Suportahan ko yan, Panginoon. Dapat ang mga taga-dulos, masanay tayo that we give for a greater plan of God, more than our own plan. Do you understand this? Amen? Sino sa inyo nagtatrabaho ngayon at sinasabi mo sa puso mo, Lord, kaya ako nagtatrabaho para makapagsuporta ako sa gawain mo. Hindi lang suportahan yung nanay, tatay mo. Hindi lang suportahan yung kapatid mo, anak mo. Pero yung layunin at plano ng Diyos, yun ang gusto mong samahan. Itong bata na to, yun ang ginawa niya . It's more than his own stomach. Sabi niya, gusto ni Lord pakainin lahat. Ang dami nito. Paano niya magagawa to? I want to give my bread. I want to give my fish. Para magawa niya yung plano niya. Alam niyo, maraming plano si Lord. Hindi natin magawa. Kasi wala tayong little boy spirit . Amen. Wala tayong little boy mentality. Yung bang, ang dali niyang maniwala na kahit konti lang to, I will never underestimate. Di ba? Tama? Kalimutan ko na muna yung tiyang kong magugutom. Ang mahalaga, makita ko yung plano ng Diyos mangyari. Iniisip ng bata, pag nakakain itong mga taong ito, magiging iba isip ng mga taong ito. And the little boy are willing to sacrifice. He willing to surrender his needs. He is willing to give up what he wants in exchange of Jesus' desire to feed the multitude. Amen. Alam niyo ba, araw-araw pinagpe-pray ko kayong i-prosper ng Panginoon. Alam niyo kung bakit? Magiging blessing kayo pag na-prosper kayo . Kaya lang, saan kayo magsisimula? Bago kayo i-prosper ng Panginoon, magkaroon kayong attitude ng bata. Willing ka bang took Jesus the loaves? Jesus took the loaves. Kinuha niya sa kanya. Sino rito magpapakuha ka kaya? Tignan mo yung katabi mo. Magpakuha kaya yan kay Lord? Kung ano man meron siya, pakuha, kukunin ni Lord, bibigay niya kaya yan? Sino po may natutunan sa hapon po ito? Naniniwala po ako, yung batang ito, may murang kanyang isip, pero bata pa lang, engaged na doon sa gawain ng Panginoon. Yan ang maganda. Hindi mo na kailangan tumanda para mag-engage ka doon sa mga ginagawa ng Diyos. Biro mo, sabi niya, Lord, kung gusto mo, nagkaroon ka ng compassion, gusto mo silang makakain, Lord, sama ako dyan, participate ako. Ito yung tinapay ko, Lord, gamitin mo. Di ginamit ni Lord yung tinapay tsaka isda. Pero napansin niyo sa dulo, may sobra ba? Wala. May sobra. Tanong ko sa iyo, yung nagbigay kaya, paano kaya yung sobra? Binigyan kaya siya? Alam mo, yung bata nagbigay ng 5 loaves, nagbigay ng 2 fish, nung matapos i-distribute, punong-puno ng miracles, sabi ng Panginoong Hesus, iholi ka, dahil natagpuan kitang mas mahalaga sa iyo yung needs ng plano ko kaysa sarili mo. Eto, isang basket, sa iyo na yung tinapay na yan. Lord, ang dami nito, iuwi mo na yan.
Yung isang basket, yung isda, sa'yo na rin yan. Sige. Siyempre, kung ako si Jesus, siya yung nagtaya, kung mag-isa, siya yung nagtanim, may aanihin ka. Yung mga disciple, tagi-isang basket sila, ito ring batang ito, meron din siyang parte. Hindi kakalimutan ng Diyos yung mga nagbigay ng kanilang kaloob. When you allow Jesus took your loaves will be back. Siksik, liglig, at umaapaw. Hindi ka manghihinayang. Kaya nga po, nagawa nung batang ito kasi kilala niya si Jesus. Kaya mga kapatid, let us not just come. Huwag lang tayong mag-follow. Sa mga testing, pumasa tayo. To prove that indeed we are true disciple of Jesus Christ. Madali mo namang malaman ang mga disciple ni Lord. Concerned na sila sa mga gawain ng Diyos. Tanong ko sa iyo, meron ka na bang concern sa gawain ng Diyos? Pero tingnan niyo po yung dulo ng mga bersikulo. Ang batang ito, nakatanggap din ng miracles dun sa kanyang tinapay. Hindi binalik sa kanya 5. Hindi binalik 2 isda. Basket full of bread and fish. Gusto ko pong sabihin sa inyo, you can never outgive your God. Pag kayo nagbigay sa Panginoon, hindi niyo siya ma-outgive. Kaya nga po sa hapon po ito, bago ako magwakas, ipakita natin sa panahon natin ngayon, na tayo, hindi na tayo sumusunod kay Jesus dahil may makakain. Lord, kami yung pagkain namin, mismo bibigay ko sa iyo. Hindi kami nagpunta dito para may makuha sa iyo. Lord, nagpunta kami dito so that you can take our loaves. Ha? Sino sa inyo willing sabihin niya, Lord, you can take my loaves. Sabi mo nga, 1, 2, 3, go. Lord, you can take my loaves. You can take my fish, Lord. Amen? Dapat lahat tayo open tayo sa ganyan. Ano mang oras, ano mang panahon, if you want my loaves, you can take it. Amen? Sino tayo excited? You can give your loaves to Jesus. Huwag mong isiping konti, walang may tutulong. Yung mga konti nga, yan ang mga nakakatulong. Di mo ba? So sa hapon pong ito, ang prayer ko sa bawat isang dulos na narito ngayon, dapat mapuntahan niyo po yung level na, Lord, you can take whatever you want from me. Amen? Paano kung sino rito willing yung tinapay simbolo ng pagkain nagbubusog sa iyo? Sino rito yung nabubusog ka sa maling relationship? Kukunin ni Lord sa iyo yan. Hindi para sa iyo yan. Sino sa inyo may bisyo na yun nagbubusog sa iyo? Gusto ni Lord kunin na yan. Kaya mo sabihin, Lord, you can take all my vices, all my bisyo, Lord. Gusto ko, Lord, maging bahagi na ako sa ginagawa mo. Yan ang puntahan natin lahat. Amen. Sino sa inyo willing kunin sa iyo yung mga maling buhay mo? Bigay mo na sa Lord yan. Sapagkat yung ibibigay mong buhay sa Diyos, gagamitin niya yan para sa kaluwalhatian at kapurihan ng kanyang pangalan. Amen. Pwede bang tumayo tayo lahat, mga kapatid? Hallelujah. Palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah. Sa hapon pong ito, before I close, there are many loaves in your hands right now. Are you willing to give your loaves? Taas yung kamay, Pastor, I'm ready to give my loaves. Hallelujah. Alam nyo, maraming gagawin ng Panginoong miraculous at lahat kayo ay gagamitin ng Panginoon. Huwag yung isiping maliit ang inyong mga binibigay. Isipin ninyo, wala sa size ng aking amount na binibigay, sa size ng heart kong gustong maglingkod sa Panginoon. I want you to raise up your 2 hands right now. Father, we thank you for all the blessing that we have that comes from you, Lord. Just like this little boy, Lord, sometimes it seems that what we have are so little, Lord. But today, Lord, help us to see things in the way you see things, Lord. Indeed, you're constantly testing our heart, Lord, if we are growing and maturing in the Lord, Lord. Today, we are not here, God, just a comer or just a follower, but we come here like a disciple of Jesus Christ. That we are willing, Lord, to take the risk, to give whatever thing that we have, Lord. Today, we take the risk, giving our loaves, putting it in the hands of God. And then when you pray what you took, Lord God, it multiplies. That's what we expect, Father God,
na kahit kami mahirap, pag marunong kami magbigay, we just attract blessing of multiplication upon our life. So sa hapon pong ito, katulad ng batang ito, Ama, we want to offer something, Lord, as you took the loaves from us, Lord. Willingly, Lord, hindi kami nagdadalawang isip. We are excited to give, Lord. We're excited to offer our lives, Lord. We're excited to offer our times, our talent, our ability for the purpose of the kingdom of God. Today, Lord, we make ourselves available into your hands, Lord. Bless it and multiply it. Thank you. We honor you and we praise you, Lord. And we ask this in Jesus' name. Amen and amen. God bless you.